Narinig nyo na ba yung salitang IQ? Yan ay tinatawag nating intelligent quotient. Yes, EQ. Ano naman po yan? Yan po yung tinatawag nating diaper. Matibay yan sa gabi. Pero alam nyo, may pangatlong Q na hindi na pag-uusapan. Yan po ay tinatawag na FQ. Itong FQ ay tinatawag nating financial quotient. At bakit mahalaga? Pag-usapan natin to. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang world coach. Alam nyo, sa school, tinuturuan tayo ng math, science, history. Pero bihirang ituro po sa atin yung tinatawag nating kaperahan. Paano mag-budget, paano mag-ipon, diba? Paano makaiwas sa utang, paano mag-invest. Kaya marami pong professionals sa mga trabahante, di ba? Minsan kumikita na maayos pero wala pa ring ipon. Hindi dahil sa kulang sa kita, hindi dahil sa kulang sa talino, pero kulang sa financial education. Kaya nga kung kayo ay wala pang masyadong FQ, pakinggan mo to. Ang FQ po ay isang kakayahan para matutong i-manage, di ba? I-disiplina ang sarili, magpalago at the same time protektahan na pinaghirapang pera. Kasama na dito po ang basic, like for example, pag-iipon, pagbabudget, pagpapalago ng pera, pagkawala sa mga utang, at yun nga, napakahalaga yung kailangan maprotektahan mo yung pinagpaguran mong pera. Hindi lang to tungkol sa paglikha ng pera, kundi ito paano minamanage at pinapalaki ang pera. Kaya nga kahit nasa sa totoo lang, kahit na mataas ang yung income mo, pero mababa naman yung tinatawag na FQ mo, maniwala ka. The more you make, the more you spend, di ba? Mas maganda pa nga nung maliit ang kita na pagkakasya, minsan may sobra pa. Nung lumaki ng kita, nagkulang na nagkautang pa. Bakit? Napakababa kasi ng FQ. Signs kung paano mababang FQ, number 1, sweldo today, ubos bukas. Pangalawa, kung ano makita mo, binibili mo agad. Number 3, wala kang emergency fund. Pang-4, nakaasa ka sa utang. Number 5, wala ka talagang financial plan. So kung yan ang problema mo, may magandang balita. Pwede natin taasan ang ating FQ or financial quotient. Number 1, matuto kung paano humawak ng pera, mag-save ng pera. Financial literacy is the key. Number 2, kailangan din matuto tayo mag-financial discipline. Kahit na may alam ka, pero pag kulang ka sa disiplina, hindi siya mag-work. At pangatlo, napaka-importante po, kailangan din maging financially responsible po tayo. Huwag natin habulin ang financial stability kasi wala pong magiging stable po. Napakahirap maging financially stable. Ang goal po natin, i-practice po natin tinatawag na financial responsibility. Kung magkano kinikita mo ngayon, pagkasyahin mo. Nako. Kaya mga kapatid, ang FQ ay hindi nasusukat sa tinatawag natin mga GQ or branded na damit o laki ng sweldo. Nasusukat yan sa tamang karunungan, tamang disiplina at tamang paghahawak ng pera. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.